Malaki ang papel na ginagampanan ng mga real estate developer sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasabay ng pagtatayo ng mga proyektong ito, karagdagang kabuhayan naman para sa ating mga kababayan. Mula sa Radyo Inquirer Online, Inquirer Television at Inquirer.net, ito ang Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Layo ng City Global Realty na maging prime vacation destination ang Pilipinas para sa mga lokal at dayuhang turista. Pati na ang mga proyektong abot kaya ng mga OFW. Paano nga ba nila sinimulan ito? Sasamahan tayo ni Attorney Gaylord Gonzalez ng City Global Realty Development Incorporated. Nasa 10 taon na rin ng City Global, Ma'am Susan. Itong City Global is looking for areas where they can introduce an economy na hindi pa nakikita ng mga ibang developer. So they want to pump up the economy in an area where they can help those yung mga hindi pa nakikita na pwede magkaroon ng economy and to contribute also to the economy of that area. Family owners of this of City Global, they look for places where they can help the community and introduce development para makatulong din sa ekonomiya ng location na yon or area. Itong developers po natin, they're looking for areas untouched with potential. No? One of their areas that they're looking for is in Palawan. Ito po, isa sa mga tinitingnan po ng City Global. Meron na po tayong project na gagawin po doon sa Palawan. Ito po ay susunod na gagawin pagkatapos po ng City Global dito sa mga Tagaytay projects po nila. Ano ang kasalukuyang proyekto ng City Global? It's somewhere in Alfonso, in Metro Tagaytay. They were the first who introduced the project in that area. Kasi ang focus dati, nandito lang sa Tagaytay City proper, but around that area, there are a lot of properties with potential for development. And since yung mga around Metro Tagaytay is just a few minutes away from the city, it's a best alternative or an option for those who want to invest in that area where they can still enjoy nature, and but it is within the vicinity and just a few minutes away from the city proper. Ano ang mayroon sa Tagaytay na wala sa iba pa yung mga proyekto? Siyempre, ang beauty ng at saka lamig ng klima no, ng Tagaytay and yung ganda ng Taal na it's just a few minutes away from the project of City Global. Ano nga ba ang kategorya ng residential at condotel sa kanilang industriya? Ito ay residential. At the same time, we plans to have it an income-generating investment. So it's a residential and a condotel at the same time. So yung mga investors or unit buyers have that option to have it enrolled for hotel operations later on once they have acquired that property. Oo, usually naman, kaya bumibili ang ating mga kababayan, ang naiisip nila, kung hindi man nila titirahan niyon, ay mapagkakakitaan, hindi po ba? Yes, yes. And that has been the trend in the Tagaytay area where some developers introduce also their units as an investment potential sa mga turista na pupunta ng Tagaytay. Since ang Metro Tagaytay, what they call a tourism hub in that area, and there are plans for more developments. So maganda pong investment yan dahil lagi pong napupuno ang Tagaytay. Lalo na pag mga weekends, ang hirap kumuha ng mga booking. No? Yung hinanap ng City Global is within the perimeter of the Tagaytay City proper and it within the Metro Tagaytay na pwedeng ma-enjoy pa rin ng mga buyers or yung mga tourists yung ganda ng Tagaytay. So yung mga malapit lang ng mga areas
within Tagaytay, doon sila naghanap ng mga areas na pwedeng i-develop. Yun po yun. Doon po nagsimula ang development ng City Global within Metro Tagaytay. Silipin nga natin ang mga proyekto ng City Global sa Tagaytay. Yung mga projects ng City Global in Tagaytay area, there are two. One is Villa Type House and Lot project, and another one is the residential condos. The first project was Tagaytay Fontan Villas. House and Lot po yun, and basically tapos na po lahat and they have turned over the units there. And the residential condos, condominium project of City Global, which is the Tagaytay Clifton Resort Suites. And ito po ay around mga 9 buildings. And yung mga projects po nila, nagsimula na po lahat yan. And they have actually on the first building, which is the Cedar, they have already started turning over units in that. And the construction for the others, Building 2 and Building 3 have also started. Siyam na building po doon sa isang Yeah. location. Bukod pa doon sa mga house and lot na villa na sinasabi po ninyo. Pero same location din yun, sir? Yes po, same location po. So yung Tagaytay Clifton Resort Suites, it's community with several condominiums. And sa construction naman ng Building 2, I believe nasa 5th floor na sila. So it's actually a mid-rise condominiums. Ang taas po ng condominium project to is nasa 8 floors na. So yung sa Building 1, tapos na po yun, and we have made several turnovers. Although there are still finishing being done, but we are on track on completing it and deliver it to the other unit buyers po. Ongoing na pala ang turnover sa Building 1. Yun po ang sinimulan na ang turnover pagpasok nito 2021. Sa Building 1 po natin dito sa Tagaytay Clifton Resort Suites natin, and ito po ay nagsimula i-turnover sa mga ito noong simula po ng March po natin. And tuloy-tuloy po. And ang City Global po ay nakipag-coordinate po sa ating mga investors o OFW na nakabili po dito sa Building 1. Ano ba ang status ng mga units na ito na na-turnover na? May mga iba-ibang finishing po kasi yan. There are sinasabi lang na bare units. Yun, you can already turn that over and they will have to introduce the interior designs and they can complete the project itself. And meron din po yung tinatawag na model unit finish, which is yung pwede nang gamitin. Basically, pwede nang gamitin and tirhan. Kasabay ito ng panawagan ni Attorney Gonzales sa mga unit owners ng City Global. Sa mga unit owners na nakabili dito sa Building 1, yung Tower 1 po ng City Global dito sa Tagaytay Clifton Resort Suites, makipag-coordinate po kayo sa City Global and I believe notices have been given to those units with ready for turnover. And kung may mga tanong po kayo dito sa Building 1, kung kailan po o kung pwede na po itong i-turnover sa inyo, malaya po kayong tumawag sa City Global o magkipag-coordinate po sa customer service po ng City Global para kayo ay ma-assisan na and ma-advisean kung ano po yung mga kailangan gawin para may i-turnover finally po yung unit po. Pero lahat naman ng negosyo, tinamaan ng matinding hagupit ng COVID-19 pandemic. Kumusta naman ang City Global? Ano mga problema ang kinaharap nito mula noong nakaraang taon magpahanggang sa ngayon? Talagang naapektuhan po yung project po pagdating ng 2020 kasi simula ng 2020, pumutok na po ang Taal and hindi pa tayo nakarecover sa Taal, pumasok na po ang pandemic. And lahat ng developers or development within that area were really affected. But ang City Global, ginawa nila and they have endeavored to complete the project and to continue the construction of the units because they intend to really deliver those units as per their licenses said. Ang nangyayari po, yung mga challenges lang is syempre nagkaroon ng
konting pagbagal. And ito ay understandable po given the situation. But pagdating ng 2021, when quarantine protocols and eases, they continued the construction, and the plan, and it's what City Global is doing now, is to have a 24/7 construction para mahabol kung ano man yung delay na nangyari dahil dito sa pandemya po. Attorney Gonzales, nung nagpandemya, nag-lockdown, di po ba, stop construction agad kayo noon? Wala talagang galaw. Wala talagang galaw po yun, especially from the months of March hanggang June. Totally stop po yung construction po doon. Kasama po yun sa challenges sa Ma'am Susan na hinarap ng City Global during pandemic. Dahil meron yung mga times na talagang yung mga tao nila hindi makapasok, or yung magkulang ng tao. Ito ay isa sa mga challenges na na-experience ng City Global, and I believe it's not only City Global who has experienced that, and some or most of the developers also experienced those kinds of challenges during the pandemic time. Tulad din ng maraming mga kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo, tinamaan din ang mga proyekto ng City Global. Nagkaroon ng delay o naantala ang kanilang construction o pagtatayo dahil sa pandemya. Gayong kumpleto na ang Building 1 at nasa 50% naman ang Building 2, sabay-sabay na rin itinutuloy ang pagtatayo sa mga gusali doon. Yung ang gagawin po ng City Global, meron silang program development as per their license to sell. They intend and they will complete the projects as per their license to sell. But basically, almost simultaneous na, almost sabay-sabay yan. Kasi as of now, sinisimulan na rin yung earthworks and excavation on Building 3. And susunod na rin yung mga 4, 5, and 6. Meron pong kanya-kanyang program development yan. And ito ay sinumite ng City Global sa Department of Human Settlements and Urban Development, or yung dating HLURB po, para ito ay tapusin. Yun po yun ang ginawa ng City Global to show our good faith and sincerity para maibigay kung ano yung commitment nila dito sa mga investors nila. With the rising cases of COVID po ulit, no, syempre there will be challenges moving forward. Considering na wala naman po mga restrictions ngayon na for developers and contractors, they will, and they intend to continue the construction of these projects po. And we'll just have to practice safety protocols po para ito ay hindi maapektuhan. Nandun po ang risk, no, na pwedeng magkaroon ulit ng suspension or delay sa construction. Pero yun nga, ang City Global po implemented health and safety protocols para maiwasan po ito ang ganitong na problema ulit moving forward, dahil nga basically we have learned na rin on how to deal with this for the past months, and with the problem that we face again with given the rising cases of COVID positive cases. And ito ay sana po, no, hindi maiwasan yung area maapektuhan. So as much as possible, they are implementing health and safety protocols doon. Chine-check ko lahat ng mga pumapasok doon. And if ever magkaroon po ng problema, o kunyari hindi man natin kagustuhan kung sakali mangyari, ito po ay hindi natin maiwasan. Pero yun nga po, health and safety protocols are being implemented in that area to prevent the construction and development to be delayed again. At posible din pala na maging bahagi ng hotel operations ang mga units ng City Global. Kasama ito sa plano upang matulungan ang kanilang mga unit owners na magkaroon ng karagdagang income. Ang plano naman po talaga dyan is to enroll it to hotel operator, no, for hotel operation. So kasama po yan sa plano. Tapos na po yung partnership natin sa mga hotel operators, magsisimula na rin po yung hotel operation ng mga condo units po.
ito po ay ine-enroll po nila no, sa hotel operations. Yung mga unit owners natin, they are free to enroll. Meron yung mga they choose not to enroll their unit. Pero yung mga gustong pagkakitaan po o gustong kumita, yung unit nila, sila po ay imbitahan na i-enroll sa hotel operation po. And papasok po tayo sa isang agreement sa isang hotel operator na mag-manage po doon sa aspeto po ng hotel operation ng condo. They'll just have to commit their unit for hotel operations and the units will be enrolled dito sa hotel operation po na yun naman talaga ang plano para dito sa units po nila. Managed by City Global. Yes, ma'am. Yan naman din ang layunin ng ating mga kababayan, nakikita ang kanilang mga investment. Pero dahil sa epektong dulot ng pandemya, hindi rin naiwasan na maantala o ma-delay ang turnover ng mga units. Kung kaya't nagkaroon ng dialogue sa pagitan ng ilang unit owners at investors nitong Pebrero ng taong 2021 sa Department of Human Settlements and Urban Development. Pinangunahan ni Attorney John Roby Jack Otero, OIC Regional Director 4, kasama si Assistant Regional Director Attorney Felix Brazil Jr., at OIC Chief Regional Adjudicator ng Human Settlement Adjudication Commission na si Attorney Joselito Melchor. Kinatawa naman ni na Attorney Gaylord Gonzales at Compliance Officer Ms. Cathy Villanueva ang City Global. Ang ibang homeowners ay nakibahagi sa pamamagitan ng Zoom video conference. Unang dininig ang reklamo hinggil sa pagkaantala ng turnover at nagbigay naman ang City Global ng development update sa Tagaytay Clifton Resorts kasabay ng pagsusumiti ng development program ng City Global upang makumpleto ang naturang proyekto. Iminungkahi ni Attorney Jack Otero ng Human Settlements ang conciliation o pagkakasundo na lamang sa pagitan ng dalawang panig. Naitakda ang unang conciliation meeting noong Pebrero 22 ng taong 2021 at padadalhan naman ang iba pa ng kanilang schedule para sa naturang pagpupulong. Kaya naman, narito ang apila ni Attorney Gonzales ng City Global. Sa City Global, we are committed to deliver as key contributor po ng Philippine economy. Kami po ay humingi po ng paunawa. Marami po tayong kinakaharap na challenges po ngayon dahil dito sa pandemya, pero kakayanin po natin ito. Sabay-sabay po nating tapusin at labanan ang kinakarap nating problema. Maraming salamat Attorney Gaylord Gonzales sa kanyang panawagan sa kanilang mga unit owners at ang patuloy naman na commitment ng City Global Realty and Development Incorporated. Maraming problemang dulot ang pandemya, mga problemang hindi natin kontrolado. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tuloy pa rin ang buhay. Ito ang panahon na higit nating ipakita ang ating malasakit at konsiderasyon sa ating kapwa. Basta po tatandaan natin palagi, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na nating problemahin. Stay connected with Bantay OCW. Follow us on Twitter, Facebook, and YouTube. Mula sa Radyo Inquirer Online, Inquirer Television, at Inquirer.net, ako po si Susan K. At ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang tunay na kulay ng buhay OFW. Bantay OCW.